bakit tayo nag Super Duke kesa sa ZH2. Syempre marami tayo, may mga factors tayong tinignan. Ito, ingay, 2-cylinder engine siya na V-twin. Mapapansin nyo, ibang iba yung tunog. Tapos 1300cc to. Ito, mga favorite nyo, 4-cylinder na supercharged na engine, ZH2. Sound check. Kita mo yon? Sumisipol. Masasabi ko sa ZH2, yung power napakalakas. Smooth yung pasok ng power niyan. May auto blip tsaka quick shifter. Ito wala. Uniqueness niya, wala masyadong naka Super Duke dito sa atin diba? Hindi siya ganun karami. So syempre papansin tayo, dapat medyo kakaiba tayo ng konti, right? Kung ikaw pabibiliin ka, if you have a chance to own one, Kawasaki ZH2 o Super Duke 1290R, comment down below. Mga brokies, quick walk around lang tayo dito sa isang malupit na bike. Nag-start tayo mag-vlog, MT-07 yung ginamit natin, 2019 model. Ito 2018 model siya na MT-07. Naka Two Brothers na exhaust. Yung mga usual, merong SW Motec na slider, merong spool, tapos naka tail tidy na rin, may mga handguard. Madumi lang yung motor, inaabot kami ng ulan kanina pero alam nyo ba, tinatakbo nitong motor na to is 39,000 na, diba? Minsan nasa nag-aalagalan talaga yan right? Sa atin walang tumatagal na motor wala nga inaabot na 10,000 sa akin Kamusta performance nito? Malakas pa rin, goods pa rin, hindi ka naman nagkakaproblema. So usual lang. Ano yung huling ginawa mo dito sa motor na to? Full PMS sa garage po. Nagpalit ka ng mga spark plug, mga ganon, change oil, yung lahat ng fluid, air filter din, Pati pati yun, yung mga ganong eksena ba, syempre yung wear and tear nyan, kailangan mong i-sure. Pero again, basta alaga ng maayos yung bike, di naman issue ang mileage, sa totoo lang diba? Right? Sound check. Pamansin niyo, 2-cylinder to pero cross plane engine yan, kaya iba yung tunog, diba? MT-07, panalo yan, boy. Ito, ingay, 2-cylinder engine siya na V-twin. Mapapansin nyo, ibang iba yung tunog. Tapos 1300cc to. Ito 700. Ito, mga favorite nyo, 4-cylinder na supercharged na engine, ZH2. Sound check. Kita mo yon? Sumisipol. Boy, patulak ako. Kahit dito na lang sa harap. Hirap, nakagrabe. Hindi ko una onte kill switch na pindot. Ay gago, kaya mo Earl.
napakadumi ng motor. Kung tatanungin nyo ako bakit tayo nag super duke kesa sa ZH2, syempre marami tayo, may mga factors tayong tinignan, di ba? Unang-una, masasabi ko sa ZH2, yung power napakalakas, supercharged, smooth yung pasok ng power niyan, may auto blip tsaka quick shifter. Ito wala. Sumisipol-sipol pa yan, boy, kasi nga supercharged, di ba? Ito mga bro is 1300cc siya. Sobrang wild ng torque nito. Ito yung isa sa gusto natin. In terms of sound, syempre mas maganda yung tunog ng ZH2, pero ito kasi napaka-distinct yung tunog niya eh. Medyo wild lang yung tunog nito, talagang napaka-ingay. Na again, not all will appreciate. Pero sa akin, goods na goods. V-twin engine kasi, kaya medyo talagang Harley Davidson tunog nito. Tapos kapitan mo pa ng SC Project. One thing na kinonsider natin dito is syempre yung gaan niya. Ito less than 200 kilos to versus sa ZH2 na more than 200 kilos. Not sure kung ilang kilos yan. Nasa 210 kilos siguro or 215. Really not sure, pero definitely mas mabigat ang ZH2 kumpara sa Super Duke. In terms of power, as I've said, syempre kung duluhan, mas malakas talaga ang ZH2 kahit sa kahit arangkada rin naman, wild pa rin naman yan eh. Ito lang, medyo abrupt yung pasok ng power sa Super Duke na gusto natin. Wala nga lang siyang quick shift tsaka auto blip, pero okay lang, di ba? Tapos if you use it, hindi naman siya ganun ka-vibrate kahit na 2-cylinder engine lang siya, which is talagang nagustuhan natin. Another thing is syempre yung uniqueness niya. Wala masyadong naka Super Duke dito sa atin eh. 'Di ba? Hindi siya ganun karami. So, syempre papansin tayo, dapat medyo kakaiba tayo ng konti. Right? Kung ikaw papipiliin ka, if you have a chance to own one Kawasaki ZH2 o Super Duke 1290R, comment down below. Let's go.